Good morning mga kapitos. Welcome to my vlog. Happy Sunday sa inyong lahat. Our next episode for today is about the substitution na matatagpuan natin dun sa Rule 4, Rules and Regulation sa Article 19. No? So, before tayo mag-proceed dun sa ating paliwanag sa substitution, dapat malaman muna natin kung anong definition niya, no? So, substitution is the interruption of the game requested by the substitute player to become a player inside the court, no? So, yun po yung natin, pinaka definition niya. So, paano natin siya isasagawa sa loob ng court, no? Kapag tayo yung game official that time, no? Pag mayroon ng substitution, so during dead ball, pwede natin isa katuparan o gawin yung substitution na yan, na magbublow tayo ng whistle kung sino yung pinakamalapit na doon sa pinaka-table management, no, scorer's table. Pick, then kailangan bacon muna natin yung ating kamay para papasok sa ating dibdib, no, para yun po yung senyales na pasok na po yung player na galing substitute, no? So, pag okay na po, meron pa tayong pinaka-SOP dyan, bibilangin po natin yung player bago po tayo mag-thumbs up doon sa kasamahan natin. Or lagi nating sasabihin o iisipin na meron tayo palaging sinatawag na sweep the floor always, no? Palagi nating sisweep muna yung floor, titingnan natin yung mga kasama natin, kung okay na siya, pwede na nating i-inbound yung bola o inbound ng kasama natin kung siya yung naka-assign doon sa throw-in area, no? So, yun po yung technique natin. At ano po ba yung mga pwedeng ipalitan, no? Lalo na pag may mga scenario like tatlo lang yung pwede, no? Na talagang automatic natin siyang papalitan. Ano po ba yung tatlo na yan? Una, yung injured player, no? So, kapag talaga siya po ay talagang genuine na na-injured, no? O talagang legit na injured siya. So, lumampas pa yung 15 seconds na allotted time na binigay ng FIBA sa kanya, automatic papalitan po natin siya, mga kapitos, no? Ano pa po? Lalo-lalo na po pala, dagdag natin doon sa injured. Pag pumasok na po yung mga assistants, no? Napag-aralan po natin dyan, ano-ano po, sino-sino po ba yung mga yan? Yung assistant coach, saka yung teammate niya. Automatic po, kahit wala pa pong 15 seconds, na hindi pa po niya nauubos yung allotted time na yun, pumasok po sila bigla, nagkaroon na po siya ng assistance, automatic po papalitan na po natin yan, yung player na injured. Pangalawa, yung na-disqualify po dun sa game, no, pwede na po siyang palitan din. So, yun po ang automatic natin papalitan o substitution po agad yan. Ano pa po, yung 5 fouls na po o 5 personal foul na po, automatic po yan, hindi na po siya kasama doon sa game natin. Bagamat excluded siya, doon lang siya sa bench. Okay guys, I hope yung mga nabanggit ko doon sa ating substitution sa Article 19 ay makatulong po sa ating pagre-referee, lalo-lalo na po doon sa mga baguhan na nagre-referee at doon sa mga datihan na nagbalik, tsaka sa mga senior na rin na nakalimot. Okay, thank you very much and God bless you all.